So ngayon naman po ay dadako po tayo sa pinakamahalagang parte ng pagtitipon po natin ito. Ngayon po ay i-introduce ko na po kayo sa ating speaker. Itong speaker po natin ay minsan ko lang po ito makita. Sa isang linggo po siguro Wednesday and Sunday ko lang po siya nakikita. Pag sa prayer meeting and then sa Sunday worship service. So ang speaker po natin ngayon ay walang iba, ang chairman po ng IRM Ras Al Khaimah, si Chairman Arlie. Praise God. Talagang minsan lang makita. Siya yung pakialis ng ng icon. Yan, hallelujah. Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Amen. Mukhang mahina, isa pa. Pinagpala po ba tayo ni Lord? Amen. Hallelujah. Tayo po ngayon ay nasa Vermont,
Vermont na ba? Hindi pa. Nasa February po pala tayo. So, sabi po nila, ang February po daw ay buwan ng mga puso. So, nabanggit nga po kanina ng ating presider ni Kuya Seb na may nagbigay na po ba daw sa atin ng mga bulaklak? Parang wala pa. So, masyado pa pong advance. May ilang araw pa po. So, ngayon pong hapon na ito, pag-aaralan po natin ay yung pong pangalawang I am ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Last month po, pinag-aralan po natin yung pinakaunang I am, which is, I am the bread of life. So, napag-aralan po natin doon na hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang mga tao, tayong lahat, kundi sa salita na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayon pong hapon na ito, samahan niyo po ako sa ikalawang I am the light of the world. So, siya po daw ang ilaw ng sanlibutan. Amen po. So last week po, napag-aralan po natin yung itinuro po ni Pijaw na there's a light in the end of the tunnel. Amen. Sino po dito na dito nung last week? Present nung last week? Hallelujah. Salamat po sa buhay niyo mga kapatid. So, ngayon pong hapon na ito, bibigyan ko lang po muna kayo ng background sa ating pag-aaralan na kung saan ito po ay nanggaling sa aklat ni Juan. Sino po nakakilala kay John? Si John. So, ang manggagaling po ang ating text sa book ng John, verse 1 to 58. So, hindi po, masyado pong mahaba yun. So, yung pong ang ating pong text po sa hapon nito ay galing po sa John 8:12. Bibigyan ko lang po kayo ng background po sa book ng John 8. So, doon po sa book of John, meron po doon na 4 na pagtatalo na nangyari. Na kung saan, kinwestiyon po ang ating Panginoong Jesucristo ng mga Pharisee or yung mga teacher ng law. Ang una pong pagtatalo na naganap ay yung po yung dispute over Jesus' testimony. Nasabi nga po doon sa ating teksto ngayong hapon na ito, nasabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. So, nung mga tanong na po yun, hindi po nila maintindihan, maging na mga Pharisee, kung ano po yung sinasabi ng Panginoon. Na siya daw pong ilaw ng sanlibutan. Na kung sino po daw sumusunod sa Kanya ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng banal na buhay. At sabi nga po dito, yung daw pong mga law ng Pharisee, ang pinaniniwala nila ay kapag meron po daw 2 tao na magwi-witness, maniniwala po sila na totoo po yun. Yun po daw yung Pharisee law. It is written that the testimony of 2 witnesses is true. At sabi nga po ng Panginoon, ako nagte-testify nung una, at ang pangalawa yung aking Ama. So siya po mismo nag-testify na yung sinasabi niya na I am the light of the world ay totoo. Ang pangalawa pong pinagtalunan po nila noon ng mga Pharisee, yung pong dispute kung sino po daw ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo po ay pinadala sa atin ng Diyos Ama. At kung saan, ang Panginoong Ama ay naglulugod po sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po dito, sabi po ng Panginoong Jesucristo sa mga Pharisee, you are from the below. Kumbaga sa atin, sa mga Pharisee, hindi ka nanggaling sa taas. Ngunit ako, nanggaling ako sa taas. Ikaw ay nanggaling sa mundong ito, pero ako, hindi ako nanggaling sa mundong ito. Sinasabi ko sa inyo that nakakamatay ang kasalanan. Ngunit, kung ikaw ay maniniwala sa akin, you will indeed die in your sins. Amen po. So sinabi po ng Panginoon Jesucristo di sa mga Pharisee, kung ikaw ay maniniwala sa akin, ay mamamatay ang kasalanan na nasa sa iyo. Yun po yung pangalawang pinagtalunan. Ang pangatlo pong pinagtalunan dito, dispute over whose children Jesus' opponents are. Kasi yung mga Pharisee po nung time na yon, masyadong makulit. Masyado po silang literal. Hindi po nila magets kung ano po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, ng Panginoong Jesucristo sa mga Pharisee, if you were Abraham's children, kasi sabi po ng mga Pharisee, sinusunod namin ang batas ni Abraham. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, kung sinusunod nyo ang batas ni Abraham, bakit gusto nyo akong patayin? Di ba? Kung sumusunod sila sa sa turo ni Abraham, bakit ang sama ng ugali nila? Gusto nilang patayin, may tangka silang pagpatay sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga,
if you are Abraham's children, sabi ni Jesus, then you will do what Abraham did. As it is, you are looking for a way to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Sabi nga, si Abraham, he did not do such things. Hindi daw ginawa ni Abraham yung gumawa ng kasalanan, ng pagtangkang pagpatay. Pero yung mga Pharisee, you are doing the works of your own father. So pinapakita po dito ng Panginoong Jesus, sino po yung totoong ama ng mga Pharisee? Sinungaling sila kung sinasabi nilang tatay nila si Abraham. Pero meron silang tangkang pagpatay kay Jesus Christ. At alam naman natin kung sino ang tatay talaga ng mga mamamatay tao. Amen. So yung kalaban ng ating Panginoon. At pang-apat na claim, he accused of being a demon-possessed. Inakusahan po ng mga Pharisee kasi hindi na sila manalo-nalo sa debate eh. So inakusahan na lang nila si Jesus Christ, ikaw, napoposes ka ng demonyo. Pero sinabi ng Panginoong sa krus, he claims that he is greater than Abraham. Kasi sabi niya, hindi ako napoposes. Sinasabi ko nga sa inyo, bago pa si Abraham dito sa mundong ibabaw, I am. Amen po. So yun po yung apat na pagtatalo na naganap dun po sa John verse 1 to 58. At sa hapon pong to, pag-uusapan po natin, ito pong title po ng aking message. Are you afraid of the dark? John 8:12. So kung sino po dito yung mga 80s, batang 80s, taas ang kamay, mga batang 80s, 80s, 90s. Yan, 80s na. Pastor Roland, 90s. So, nung pong 90s, meron pong isang palabas sa TV na series po siya. Ang title po niya, Are You Afraid of the Dark? So, pinapanood ko lang po siya. Actually, ang nanonood po niyan ay yung kapatid kong babae. Yung ate ko, mas matanda sa akin. Maganda po yung palabas na yan kasi ang lahat po ng episode niya ay tungkol sa mga kababalaghan. English po siya, by the way. Hindi po siya Tagalog series. English po siya. Mga kababalaghan, katatakutan, mga suspense. So yun po yun. So everything regarding sa mga ganung bagay. So ngayon pong hapon na to, pag-uusapan po natin yan. Tayo po ba ay takot sa sa dilim? Siguro nung bata tayo, karamihan sa atin ng bata takot sa dilim, di ba? So ano po yan? Normal na sa mga bata, nasasabihin ng mga magulang, yan, umuwi na kayo, madilim na. Tapos tayo, sari-sari maiisip natin na may mga lalabas na kung ano-anong elemento, sa mga elemento, may aswang, may multo, or may something na kukuha sa atin. Ganyan yung yung mga buhay ng bata ng mga 80s and 90s eh. Natatakutin lang ng ng mga magulang, okay na. Talagang effective na panakot, yung kadiliman, di ba? Sabi nga po dito sa pag-aaral, ang darkness po daw ay partial or total absence of light. Darkness. What is darkness? Sabi nga po sa pag-aaral, it is the partial or total absence of light. Wala po daw talagang kadiliman na matatawag. Meron lang yung pagkawala ng liwanag. Sabi nga po, ang paglikha ng Diyos sa sanlibutan ay nagsimula sa kadiliman. Amen po. At dahil doon, gumawa ang Panginoon ng liwanag. Sabi nga po sa Genesis 1:3, Then God said, let there be light, and there was light. Kasi noong time na yon, masyado pong madilim, malungkot, kulang. Pero po dahil na nakaplan na po ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, nalikhain ng liwanag, sa binanggit niya lang, nagkaroon na ng liwanag. Ang reality po ng darkness, kung talagang maiisip natin, masyadong lahat negative. Amen. Lahat po ng reality ng darkness ay negative. Kahit saan naman po ngayon, kahit na sabi ko nga kay Ate Luna, makakita lang mo tayo ng mga balita sa TV, lahat negative. Wala na po tayong makikitang magandang balita. Ang magandang balita na lamang ay nasa salita ng Diyos. Makikita po natin sa mga news, mga terrorism, war, oppression, sexual abuse, greed. Lalong-lalo na sa Pilipinas, usong-uso yung greed. Mga sa DPWH, yung mga flood control project, di ba? Napakasakit talaga ng tao. Kaya sa ang Pilipinas talaga hindi tayo uunlad. Kailangan talaga doon matindi-tinding panalangin. Kasi kailangan natin panalangin ng mga tao. Pero walang imposible sa Panginoon. Lahat yan ay panalangin natin na ang Pilipinas balang araw
ang Panginoon na maghahari. Amen po. So pangalawa po dito, yung mga napapanood natin sa mga media, sa mga internet, sa mga social media, lahat ang sasama, ang papangit. Walang may dudulot sa atin na magandang bagay. Amen po. Hindi po siya healthy sa atin. At sinabi rin po ni Apostle Paul, marami po daw sa atin ang nabubuhay at lumalakad sa kadiliman. Yung mga kaisipan natin na napupulyot ng mga bagay na nakukuha natin sa ating kapaligiran, yung mga isip natin na iba yung mga tinatakbo, yung hindi na tayo nakakarinig ng mga salita ng Diyos dahil masyado na populated yung isip natin. Pagiging ignorante natin or yung puso natin blind na. Hindi na ang Panginoon ang ating gustong ma-achieve sa araw-araw na ginawa ni Lord, mas napapahalagahan pa natin yung ibang bagay kaysa yung mga bagay na patungkol sa Panginoon. Yung pakiramdam natin na napapariwara na tayo. At ang huli, yung pakiramdam natin na napakadumi natin or nagiging sakim na tayo minsan-minsan. Sabi nga po natin dito sa UAE, ang katotohanan ay tayo na dito dahil para magtrabaho. Pero tayo ay tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Kailangan talaga may balance of sa paglilive natin. Hindi lang tayo puro trabaho, puro isip natin paano kumita ng pera, paano para sa dito, paano dito. Pero as much as possible, mas kailangan natin na bigyan ng oras ang ating Panginoon Jesucristo. Amen po. Kaya po sa hapong ito, yun po yung katanungan. Are you afraid of the dark? At ang una po natin na kasagutan dyan, hindi po tayo takot sa dilim dahil we have a light that gives life. Amen po. Meron po tayong ilaw na nagbibigay buhay. So kung sa Pilipinas, ano ang ilaw na nagbibigay buhay? Meralco. Dito sa Ras Al Khaimah, meron tayong Pewa. Sa Dubai, Dewa. So ayan po yung mga joke ng na tungkol sa ilaw. So sabi nga po sa natural way, sa science, ano po daw yung ilaw? Ilaw sa sa buhay in terms of science. Sabi nga po, the process that uses light as a source to produce oxygen is known as photosynthesis. So sa mga nag-aaral po sa atin dito sa science, yung pong photosynthesis, siya po yung process na kung saan i-convert po yung light para maging oxygen. Dahil kailangan po ng lahat ng living things ng oxygen. Amen. So yung oxygen po, napuproduce siya sa magitan ng mga halaman. Kaya kung walang oxygen, wala pong mabubuhay dito sa earth. Kaya sila, yung mga ngayon, mga researcher, naghahanap sila ng may oxygen tsaka mga waters sa space. Papalit daw nila sa earth. So sabi po dito, sa photosynthesis, light dependent. So nakadepende po sa ilaw ang pagpaproduce ng photosynthesis or ng life. Kapag walang ilaw, wala pong mapoproduce na light. Kapag wala pong light, kapag walang light, wala pong mapoproduce na photosynthesis na mangyayari at wala pong oxygen para sa mga living things. Light gives that, based on natural way science, the process of light of death. Sabi po sa John 1:13, sabi po sa John 1:6-13, there was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light, he came only as a witness to the light. So pinag-uusapan po natin dito, pangalawa, ay yung ilaw ng sanlibutan. The light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the Word, and through the Word was made through him. The Word did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor in human decision, or a husband feel, but born of God. So sinabi po dito sa John 6:13, ito po yung prophesy ni John the Baptist, na kung saan sinasabi, nakita ko ang liwanag, pero hindi ako yung liwanag, witness lang ako. Amen po. Si John
John the Baptist mismo ay nag-witness na nakita niya at alam niya yung liwanag. At sinasabi niya sa mga tao doon, darating yung liwanag na yon na magliligtas ng mundo. At yun ay hindi nanggaling sa tao, kundi nanggaling sa Diyos. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Light that gives life refers to Jesus Christ, who is described as the light of the world, bringing spiritual illumination, truth, and eternal life to humanity. These concepts symbolize divine guidance that delivers believers from spiritual darkness and sin. It is considered the source of spiritual light and growth. Sa ating pong mga Kristiyano, isa lang po ang source natin ng spiritual life and growth natin. Amen po. Yun po yung ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo po ay isang halaman, ang nagiging source natin ay ang liwanag na nanggagaling sa araw. Pero sa ating bilang isang Kristiyano, ang source natin para sa ating growth, sa ating paglago, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang catch po dito, kung wala sa atin ang Panginoong Jesucristo, wag po natin asamin na tayo ay lalago. Dahil hindi tayo lalago sa ating spiritual life kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Number 1, God offers a way out of the darkness into spiritual light. So, nag-offer po ang Panginoon ng mga paraan kung paano tayo makakaalis sa kadiliman. The light symbolized knowledge. Amen. So, dito po, lagi po na sinasabi, attend po tayo ng mga Bible study, magbasa po tayo ng ating mga Bible, mag-pray po tayo dahil ang mga knowledge ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon Jesucristo. Kung tayo po ay hindi nagbabasa ng ating mga Bible, huwag po natin i-expect na magkakaroon tayo ng knowledge at wisdom na nanggagaling sa Kanya. Pangalawa, siya po yung sumisimbolize ng katotohanan. Ang katotohanan po, sa panahon ngayon, marami po tayong makikita mga preaching, teaching sa internet. Pero kung wala po tayong alam sa salita ng Diyos, maaaring yung mga katotohanan na naririnig natin, maaari siyang matwist. Bakit? Kasi hindi mo alam kung ano ba yung totoo na sinasabi ng Panginoon. Dahil ang katotohanan lamang ay based sa Biblia. Marami ngayon nakakalungkot na mga preacher or mga lingkod ng Panginoon ay tinitwist nila yung katotohanan. Dagdag bawas sila. Nakakalungkot, marami mga prosperity preacher, mga kilalang mga man of God, which is marami sa katuruan nila ay foul, na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Pero marami pa rin ang sumusunod. Bakit? Kasi kulang sila sa knowledge, kulang sila sa wisdom, sa katotohanan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya, isang sa mga paraan para tayo ay hindi maligaw na landas ay sumunod sa kanyang mga gustuhan. Pangalawa, God symbolized the knowledge. Ito po yung pangalawa. Pangatlo, God sustained us as He created the sunlight which acts as a fundamental life-giving force that enables plant life and consequently all life on earth through photosynthesis. Kung ang Diyos nga, nilikha niya ang araw para i-sustain ang mga halaman, how much more tayo bilang sa mga Kristiyano? Isusustain niya yung ating spiritual life sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng kanyang wisdom, sa pamamagitan ng mga aral at turo na nanggagaling sa kanya. Kung tayo ay didepende sa kanya, karamihan sa atin, mas gusto natin na malayo sa Panginoon. Minsan, iniisip natin, wala nang silbi ang ating buhay. Pero hindi. Tayo lamang ang lumalayo sa Panginoon dahil ang Panginoon, nadyan lamang po siya. Lagi po siyang nag-aantay lamang. Dahil ang liwanag ng Panginoon, hindi mo yan maitatago. Tayo lamang ang nagtatago sa ating sariling liwanag. Lagi po, isa po nga ina-example natin dyan ng ating mga pastor, tayo po ay isang lampara. Kung po tayo ay ilalagay sa ilalim, wala pong makakakita sa atin. Pero kung po tayo ilalagay sa ibabaw, marami pong makakakita sa atin. Ganyan po ang Panginoong Jesucristo. Lagi po natin siya ilagay sa ibabaw, sa taas. Huwag po natin siyang itatago. Ipakita po natin siya. Kumbaga, i-share po natin siya, ibahagi natin siya, at isabuhay natin ang mga nakukuha natin para sa ating Panginoong Jesucristo. At
Pang-apat, walking and following God's path results in a transformed and forceful life. Kung po tayo ay lumalakad kasama Panginoon, makikita po yung pagkilos ng Panginoon, makikita po yung changes sa atin. Dati, nung tayo ay wala pa sa Panginoon, ano po ba ang buhay natin? Sabi nga po sa isang mga patotoo na narinig ko dati ang buhay ko, after ng trabaho, uuwi ng mga 7 or 6 ng gabi, magsisimula na mag-inom hanggang gabi, kinabukasan, papasok ang trabaho, pag-uwi, ganon, inom ulit, ganito. So, yun po yung daily routine ng mga wala sa Panginoon. Pero po nung simula nang nakakilala siya sa Panginoon, sumunod siya sa Panginoon, nag-iba na routine ng buhay niya. Pagka-uwi ng bahay, aatin ng Bible study. The next day, pagka-uwi ng bahay, merong gawain sa simbahan, aatin ng prayer meeting. The next day, pagka-uwi ng bahay, merong schedule ng practice ng ganito, may practice ng ganito. Hanggang pagdating na Sunday, andito na siya. Kasama na siya ng mga kapatiran na sumasamba sa Panginoon. So may pagbabago ng buhay. Amen po. So yun po yung sinasabi na ang Panginoon, siya po yung ilaw na nagbibigay buhay. Nagbabago ng buhay. Kung po tayo ay susunod sa Kanya, siya po yung magbabago ng buhay natin at itatransform niya po tayo from glory to glory. Hindi po tayo matatransform ng isang iglap lang. Yan po ay, it will take time. On process. So sabi nga po sa John 1:4, In Him was life, and that the life was in the light of, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So, nasa Panginoon po ang buhay. Hindi po tayo lalakad sa kadiliman kung po tayo ay lumalakad sa liwanag. Mas masarap pong matulog, mas masarap maglakad sa liwanag. Amen po. So, isa po sa mga ma-share ko po sa inyo, nung pong time na si Ate Luna po ay pregnant po sa first baby namin, way back 2 decades ago. So, nung time po yun, nagsa-sideline po ako, wala po akong trabaho. So, nag-resign po ako sa trabaho noon sa isang factory. So, nagsa-sideline po ako para kumita po kami. Although nag-church na po ako, nandun pa rin po yung feeling ko na pag madilim, parang may something. Siguro na-experience nyo na rin yun dati. So, noong time po yun, malayo po yung sa-sideline ko. So, nilalakad lang po namin almost 2 kilometer. Kasama ko po si Ate Luna, kahit buntis siya. Lakad po kami ganyan. Wala po kami sasakyan doon. So, talaga pong nakakapanindig balahibo na maglakad sa madilim. Lalong-lalo na kung hindi mo alam, kasi noong time na yon masyado pang mababaw yung pagkakaunawa ko tungkol sa Panginoong Jesucristo. Although umaattend kami ng simbahan, pero yung pananampalataya ko, hindi pa po siya ganun ka-stable. So talaga pong pag pinag-uusapan ni dilim, talagang maiiba ng isip mo eh. Lalo na pag sa probinsya, marami kang mararamdaman na kakaiba. At talaga yung time na yon, iba po yung pakiramdam namin. Which is, alam naman namin yun ay gawa ng mga masasamang elemento, masamang espiritu. Na-share ko lang po sa inyo. Kaya, ang Panginoong Jesucristo, siya po yung nagbibigay sa atin ng buhay na mas masarap maglakad sa liwanag. Amen. So, pangalawa po, hindi po daw po tayo dapat matakot sa dilim dahil we have a light that gives hope. So meron po daw pag-asa kapag maliwanag. Amen po. Dito po sa Ras Al Khaimah or dito sa UAE, maganda po yung nila, lightning sa streets. Talagang bihirang-bihira mo lang yung makikita na madilim. Kaya marami kasi nagsasabi dito parang ayaw na nating umuwi sa Pilipinas kasi dito mas feel tayo safe. Kasi maliwanag, tapos hindi lang safe na walang gagawa ng masama, kundi yung liwanag mismo, yung kumbaga feeling secure ka. Feeling secure. Kaya sa pangalawa natin dito, yung liwanag daw, yung bibigay sa atin ng pag-asa. Anong klase ng pag-asa? Light that gives hope symbolize optimism, resilience, and guidance during challenging, dark, or uncertain times. So kapag tayo dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, ng mga trials, ng mga problema, so minsan kapag wala tayo sa Panginoon, minsan parang naisip natin, parang ayawan na, di ba?
wala nang ano eh, parang nawawalan ka na ng pag-asa. Bumababa na yung moral mo. Marami po dito tayo naririnig na nag-suicide. Marami tayo dito naririnig na winakasan yung buhay nila kasi nawalan sila ng pag-asa. Kasi wala silang Panginoon. Umaasa lang sila sa sarili nilang kakayahan, umaasa lang sila sa mga bagay na nasa kanilang mga kapaligiran, pero yung hope na nanggagaling sa ilaw ng Panginoon, wala po sa kanila. Sabi nga dito, yung light po ay nagre-represent sa end of tunnel, yung po yung nagbibigay sa atin ng encouragement and perseverance para magpatuloy. Karamihan, spiritual guidance, inner strength, at yung pangako na balang araw ay may inaantay tayong gantimpala na nagmumula sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi po dito, alam niyo po ba kung ano yan? Lighthouse. May lighthouse dito sa UAE. Wala, no? Karaniwan nakikita natin yan pag sa mga malapit sa mga daungan, malapit sa mga isla. So yun po yung nagbibigay ng liwanag sa mga naglalakbay sa dagat. So, nagbibigay po siya ng hope sa mga naglalayag na alam nila kapag nasa malayo, uy, meron dun lupa. Meron tayong madadaungan doon. Amen po sa mga naglalayag. Pero sa ating OFW dito, meron po ding mga hope din tayo lalong-lalo na sa atin dito na marami tayong pinagdadaanan, na lahat naman tayo dito kailangan natin ng pera, di ba? Kailangan natin ng mga gastusin, kailangan natin ng sustain. Ito po yung isang sa mga nagiging minsan pag-asa natin. Kapag may na-receive na tayong pumasok sa ating bank account, nagiging pag-asa po na, nagiging hope natin yan. Minsan hopeless na tayo eh. Wala na tayong pangkain. Andyan na yung check-in natin. Kailangan na dumating yung sahod kasi tatalbog. Andyan na yung maniningil. Andyan na yung gantong bagay. Kailangan dito. Nawawalan tayo ng pag-asa. Pero pag nakarinig tayo sa ating cellphone, ting! O kung ano man yung ringtone nyo, uy, pumasok na sahod, di ba? Nagkakaroon tayo ng ng hope. Nag-iiba yung mood natin. Kumbaga, tayo, parang na-recharge tayo. So, ganoon din po tayo. Ganoon din po para sa Panginoon. Yung pong ilaw niya, nagbibigay sa atin ng pag-asa. God served us as a beacon of hope during despair and temptation of trials. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, siya po yung nagsiserve na ilaw sa atin kapag tayo ay sinusubok, kapag tayo ay may problema, kapag tayo may temptation, kapag tayo po ay sinusubok minsan, biglang maisip natin, uy, malito. Minsan, talagang pinagdalabanan natin, Lord, kailangan mo to eh. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi dapat yan eh. Pangalawa, God strengthened us to keep moving forward despite adversity, reminding us that the hardships are temporary and inner strength can overcome them. So pinapalakas po ng Panginoong Jesus ang ating dibdib. Kailangan daw kahit meron tayong pinagdadaanan, tuloy-tuloy lang tayo dahil yon ay temporary lamang at ang Panginoong Jesucristo ang magbibigay sa atin ng tatag ng puso. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, it's a matter of patatagan lang, patibayan lang. Marami po sa ating mga kapatid na na-overcome sila ng pagsubok, ng mga problema, hindi na nila kinakaya. Na dumadating pa rin sila sa point na sinisisi nila si Lord kung bakit nila nararanasan yon. Yung po ay mga pag-iisip ng mga taong mababaw sa ating Panginoon. Pero kung po tayo ay naka-anchor sa Panginoon, i-strengthen niya po yung ating yung ating pong kalooban para mapagtagumpayan natin yung mga bagay na yon. Pangatlo, God represents our divine guidance, presence, and eternal hope. Nasa Panginoong Hesus lamang ang ating pag-asa na balang araw, after natin dito, meron po tayong pupuntahan. Amen po. Hindi tayo pupunta sa Pilipinas para mag-retire. May pupuntahan po tayo na much better at makakasama po natin doon ang ating pong Panginoon. Amen po. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So, siya po yung nagbibigay sa atin ng guidance at yung pag-asa na balang araw, matatapos din lahat ng
dinadanas natin or katatayuan natin dito kung yun man ay hindi maganda. The next one, God illuminates our path to a better future. So, ang pagsunod sa Panginoon, ito po daw yung path para sa magandang bukas. Pero may katanungan karamihan sa atin. Bakit yung mga wala sa Panginoon, sila pa yung mas yumayaman? Pansin nyo? Kasi yung wala sa Panginoon, sila pa yung mas yumayaman. Yun po yung nagiging minsan nakaisipan ng mga tao na ang focus nila ay nasa pera. Amen. Kung ang focus nyo po ay nasa pera, sasagi at sasagi sa isip nyo, bakit sila mayaman? Hindi naman sila sumusunod kay Lord. Wala silang pinoproblemang ganito, wala silang pinoproblemang ganito. Bakit sila pinagpapala ni Lord ng ganitong financial side? Bakit tayo? Sino ginagawa natin ng lahat? Sinusunod natin si Lord. Bakit tayo namumblema? Bakit namumblema tayo sa ganito? Di ba sabi nila, ang Diyos natin ay mayaman. Our God will provide all our needs. Diyan po, pumapasok yung pagtuturo ng Panginoon sa atin kung paano po tayo maging makontento sa mga bagay. At kung ano man po yun, tinuturuan po tayo ng Panginoon kung saan po daw talaga yung puso natin. Na binibigyan niya ng tayo ng Panginoon na dapat ang focus mo ay sa akin, hindi sa anumang bagay na nasa mundo. So kung magpo-focus po tayo sa mga bagay nasa mundo, for sure, ang future natin ay disaster. Kasi alam natin na ang mga taong wala sa Panginoon ay disaster ang buhay. Pero yung mga taong nasa Panginoong Jesucristo, yan, dyan tayo. Meron pong better plan, meron better future, ang nakalaan sa atin, ang Panginoon. Sabi nga po sa kanyang salita, meron na tayong mansyon sa heaven. Inire-renovate lang sa mga oras na ito. Hindi pa siya tapos. Kasi hindi pa tapos ang ating ang ating journey dito sa lupa. Una-unahan na lang kung sinong mauuna doon. At kita-kits. Yan, ang pinakamasarap. Kita-kits. At sana magkita-kita tayo sa heaven. Nauna na yung kaibigan natin na si Ron Quinoli. So, balang araw makikita ulit natin siya sa heaven na praise and worship. Grabe, nagpe-praise and worship para sa ating Panginoon. Asamin po natin yan. And the last, God represents us a positive energy, encouraging us to rise and shine and find the light within ourselves. So, ang Panginoon po doon nagbibigay sa atin ng energy. Amen? Sino po ba dito yung nawawalan na ng energy na maglingkod sa Panginoon? Na napapagod na? So, wala po. So, salamat po sa Panginoon dahil lahat po tayo dito meron pang energy na maglingkod dahil alam natin na we have a light na nagbibigay ng pag-asa. Sabi nga po sa Proverbs 23:18, there is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Sabi po ng Panginoon, meron po daw future hope para sa atin at hindi po daw yung mawawala. Tandaan po natin yan. At isa pa po, the word is a lamp to my feet and a light to my path. So kapag po ang salita ng Diyos ay nasa sa atin, yun po din nagsisilbing guide natin sa ating mga paa at sa ating mga lalakaran path. Amen po. Kaya habang tayo ay nasa Panginoon, hindi po daw dapat tayo matakot sa kadiliman dahil we have a light that brings hope. And lastly, sa pangatlo, hindi po daw dapat tayo matakot dahil we have a light that overpower darkness. Amen. So, sa ating pong mga pangkaraniwang movie na napapansin, karaniwan po natin nakikita doon na ang darkness po ay nagre-represent sa kalaban. At yung light, yun yung nagre-represent sa mga bida. Amen. Lagi pong kadalasan nagiging ending na o-overpower ng kabutihan yung kasamaan. So, gayon din po dito sa number 10 natin na yung po daw ilaw ng Panginoon na o-overpower niya or nadidispel niya yung darkness. Sabi nga po sa John 1:5, the light shines in the darkness and the darkness can never extinguish it. Amen po. Kahit saan po natin bagay, lugar, ilagay ang isang ilawan, kahit gaano man po siya kaliit,
makikita at makikita pa rin kahit na sobrang dilim na ng room o ng lugar. Amen po. Kasi yun lamang po at yun ang mapapansin eh. Jesus proclaimed, "I am the light of the world," and offer a promise that whoever follows Him will not walk in the darkness, but have light of life. Effectively overcoming sin, fear, and despair, this divine light acts as a liberating force, illuminating the truth of the gospel and defeating spiritual darkness. So ang Panginoong Jesus po, sinasabi niya po dito na na-overcome niya na po yung darkness. Ang Panginoon, nung namatay po siya sa krus ng Kalbaryo, nagpunta po siya sa ilalim, sa bottomless pit, at doon niya in-overcome yung darkness. Sabi po dito, "Come to Jesus, the light of the world." Pangalawa, follow Him who will give you the light of life. Reflect in the light of Christ in your own life. Pang-apat, we must abide in His teachings and follow His doctrine. So paano po natin ma-overcome yung mga masasamang bagay sa ating buhay? Kailangan daw sumunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Jesus is described as the source of life, the light, and the truth. Sinasabi nga po sa kanyang salita, "I am the truth and the light. Whoever follow me should not perish but have everlasting life." So, pagsunod po sa Panginoong Hesukristo ay isa po sa mga paraan ng paglaban natin sa kadiliman. The darkness of sin, guilt, and fear, and hopeless cannot withstand extinguish the light of Christ. Hindi po mapapatay ng anumang kasamaan ang ilaw ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, Jesus changes the believer's path, moving from the darkness to security, hope, and peace. So binabago po ng Panginoong Hesukristo yung ating mga daang baluktot. Kung namumuhay man tayo sa kadiliman, siya po yung magbibigay sa atin ng liwanag, ng security, ng pag-asa, at ng kapayapaan. Pang-apat, where the gospel is preached in the truth, it illuminates the darkness and exposes the need of repentance. Napapansin po natin, kapag po nakakarinig po tayo ng mga salita ng Panginoon, naranasan niyo na po ba na tinamaan tayo ng mga message, ng mga preaching? Kapag po tinamaan tayo, ibig sabihin, there is something na ginagawa ang ating Panginoon na kinokorek niya sa puso natin. Something na hindi naka-incline sa Kanya. Something na hindi yun yung kinalulugan niya. Kaya kung po tayo ay tinatamaan sa mga salita ni Lord, praise God. Ang Panginoon ay kumikilos sa ating kalooban. Kumikilos po siya sa ating puso. Believers, in turn, are called to reflect this light. Tinawag po tayo ng Panginoon para hindi lamang maging tagapakinig. Tinawag po tayo ng Panginoon para i-reflect yung liwanag na nanggagaling sa Panginoon. Kumbaga, para tayong maging mirror. Kung ano man yung nakukuha natin na reflection, ibinabato natin sa iba't ibang direction. Ganun po ang gusto ng Panginoon para sa atin. It illuminates the darkness and expose the needs for repentance. We should reflect as same as light, becoming the light of the world, kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Na tayo dapat ay maging ilaw ng sanlibutan. Hindi tayo yung maging ilaw na parang Christmas light na iindap-indap. Na umiilaw lamang tayo kapag kung kailan kailangan. Hindi po tayo kagaya ng mga nasa patay sindi. Dapat ang ilaw natin, constant yung pag-ilaw niya, na nagniningning na nakikita ng lahat ng tao. Hindi lamang physical life ang nakaka-remove ng darkness. Ang Panginoong Hesukristo, ineliminate niya yung spiritual and moral darkness na nasa atin. Kaya sabi nga po dito, "Come to Jesus, the light of the world. Follow Him who will give you the light of life. Reflect the light of Christ in our life, and we must abide in His teaching and follow His doctrine. In a world of darkness, let us walk in the light of Him who led us on both abundant and eternal life."
hindi po tayo dadalhin ng Panginoon sa ating pong ikapapahama, kundi sa buhay na walang hanggan. Jesus represents the truth, hope, love, and presence of God. Darkness, on the other hand, symbolizes confusion, fear, separation from God, and death. Darkness is the absence of God's light, and it carries a heaviness that seeks to pull us away from His truth. So ngayon pong hapon na ito, as a conclusion, ang kasagutan po natin sa katanungan na why we should not be afraid of the dark, because number one, we have a light that gives us life. Pangalawa, we have a light that gives us hope. And ang pangatlo, we have a light that overpower darkness. So ito po yung kasagutan sa katanungan na bakit daw po tayo hindi dapat matakot sa dilim. So, siya po yung liwanag sa dilim. Amen. So salamat po sa salita ng Panginoon sa hapon na ito. Nawa po ang bawat sa puso atin ay napagpala at nabigyan po ng pag-asa at katuruan na tayo dapat ay hindi matakot sa dilim. Dahil meron po tayong liwanag na nagbibigay ng buhay. Yan po ay walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. So sa Diyos po lahat ng papuri. Amen. Mangyari po tayo tumayo para sandaling manalangin. Hallelujah, hallelujah. Truly Lord God, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat Panginoon sa hapong ito. Salamat Panginoon sa patuloy na pagbibigay mo sa amin Lord na ang liwanag na nanggagaling sa inyo na nagre-reflect Panginoon sa amin pong mga puso Panginoon. Lord, sa inyong mga sinabing mga salita, wala kaming dapat ikatakot Panginoon maging sa kadiliman dahil alam namin Lord na ikaw ang nagbibigay ng liwanag, liwanag sa aming mga paa, liwanag sa aming mga landasin Panginoon, at ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng katagumpayan sa lahat ng aming gagawin. Panginoon, pagpalain mo ang inyong mga salita na ibinahagi sa amin sa hapong ito. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mataas. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maghari sa bawat isa. Bigyan mo ng liwanag na nanggagaling sa inyo ang bawat sa po sa amin, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na sa amin pong paglakad ay kasama ka namin, Panginoon. Truly, Lord God, kayo po, Panginoon, patuloy na mataas sa aming pong mga buhay. Although, Panginoon, nakakaranas kami ng mga trials, ng mga persecution, ng mga pagsubok, we know, O Lord God, na hindi mo kami pinabayaan, ni iniwan kailanman. Dahil kami, kahit Panginoon kami nasa kadiliman, alam namin, Panginoon, na makikita namin, Lord, ang inyong liwanag sa dulo. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-iningning sa lahat ng bagay na ito. Truly, Lord God, maraming salamat po at ikaw mataas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa iyo lahat, Lord, ang papuri, pasasalamat, pagdakila at pagsamba, ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.